Dapat, chinyek mo yung korporasyon, kung bang may Pilipino, kung sino yung Chinese na yan, dapat with the picture dun sa in-apply na corporate papers niya. I am hoping po na hindi na po ulit mangyari yung lack of communication. Pagkor, na-damage na yung probinsya namin, pinakamalaking human trafficking, scam ang Pampanga. Susunod, hindi na mangyayari. Hey, Mayor Jing, aside from the POG operator, aside from the gaming offshore, nakikita mo na, problema na ng bayan mo, dapat, wag mo sabihin yung law. Mayor Jing, hindi mo ba nabasa itong local government code na to? Na yung may full authority ka? Jing, hindi mo ba nabasa Jing, yung sinasabi ko kanina, consult with your lawyers. Nag-issue na po ng direktiba ang ating gobernador sa ating provincial director to be vigilant and to undertake the necessary inspection, the necessary action to ensure that all illegal activities, particularly those pertaining to illegal pogo, ay mapagbawal at mahuli kung sino man ang may pakanan yan. At the same time, nag-order na rin po ang ating kagalang-galang na Governor Dennis Pineda sa kanyang executive order na pinadala sa lahat po ng mga alkalde dito sa lalawigan ng Pampanga na magsagawa ng mga aksyon para po mag-inspeksyon, mag-conduct ng mga inspection sa lahat ng mga pinaghihinalaang mga lugar kung saan maaaring pagdausan ng mga ganitong mga aktibidades. At the same time, meron na rin pong direktiba ang ating governor at ang ating vice governor para po magsagawa ang ating mga barangay officials ng mga kaukulang mga aksyon kagaya ng pagpunta nila. Kung maaari, pwedeng magbahay-bahay, ika nga, house-to-house inspection to ensure that any acts or omissions pertaining to the operations of these illegal pogo operations or any scamming activities or operations ay hindi po pwedeng gawin dito sa lalawigan ng Pampanga. May tanong ko lang po ng LGU ng PORAC, kasi you granted business permit 5 times, 2019, 2020, 2021, 22, 23, Doon sa 2019 BPO, tinatanong ko nga kaya napaka-importante yung inspection ninyo sinasabi ko nga, nag-inspection ba kayo o hindi? Ang unang sagot, hindi na. Tapos mayroong mga inspection, but it was established there was really no inspection. Site specific kasi, yung permit. And the site mentions Royal Thai Court. Di ba may particular building doon na Royal Thai Court? Di ba? Yes, Your Honor. So meaning, kapag Royal Thai Court yun, at the time you issued the business permit for BPO, did you know that the business permit was for the entire area or dun sa Royal Thai Court lang? Hindi na nila tinignan. Alam po namin, the entire area po yung so the entire covered area ng permit. So hindi nang ba hiningi sa PAGCOR yung certificate of gaming license ba yan, tinatawag? No, offshore gaming license, OGL yan offshore gaming license. Did you inquire or did you not ask PAGCOR about the Area covered. certificate or offshore gaming license to be sure as to the area covered by the offshore gaming license? Actually, yung license po, we only check on the website. Pero with regards to the area wala. Never pong nagkaroon ng communication with the PAGCOR. Did you write PAGCOR? Or did you make a formal request with PAGCOR? Kasi the last time you insisted that you have no right whatsoever to regulate or go inside the compound, but you for several times, 5 times, kumukuha ng business license sa inyo. Ibig sabihin na nagsusurrender sila sa inyo, Anyway, alam naman natin difference ng business permit tsaka yung gaming license
Ang ano ko lang, no, so that this will not happen in other jurisdiction, no, pag meron nag-apply ng permit sa'yo, huwag nyo titignan sa website lang. Dali naman kasing gumawa ng website ng fake website eh. Di ba? But I don't know, I would no longer ask, bakit hindi ka humingi ng certified true copy ng offshore gaming license to be sure that they really have an offshore gaming license that excuses them from securing additional permits from your locality. No? Yun ang gusto ko lang ipalam sa iyo para alam lang ng ibang mga LGU Attorney na John, hindi ko alam wala silang coordination sa PAGCOR bago nila inisyu yung no objection. Kasi, Mayor Kapil, hindi ka naman pwedeng mag-depend sa website kasi foreigner yung aplikante mo yung investor mo sa Obo Chinese yan, at saka foreigner yan, hindi ka pwedeng mag-depend sa website. At saka kailangan, go direct to the office of PAGCOR, ano ba to? Pwede ba nyo kaming i-briefing? Ano ba itong POGO operation offshore? Dapat, Jing, pumunta ka sa kanila, binerify mo. Hindi yung akala ko, sakop lahat. Yung pala, isang building lang pala yung may permit. Kumbaga, meron din kayong lapses at saka yung Vice Mayor and then Sangguniang Bayan. Kasi, the same day, inisyu nyo yung permit. Itong mga nag-a-apply sa inyo, masyadong controversial. Offshore gaming, and then foreigner, tapos kailangan background check nyo muna itong korporasyon na nag-apply sa inyo. At ang binigyan nyo ng business permits, 10,000 pesos a year. Tapos ang kanyang empleyado, 27 lang. At pito. Pito lang ang dapat yon, na-overlook nyo yon, Mayor. Dapat, kaya nangyari yan, kasi ang nangyayari, parang hindi nyo alam kung ano talaga ang policy ng PAGCOR. Ang naging lapses mo, Mayor, yung dapat masyadong malaki to. Alam mo naman, Pogo, Habian, offshore gaming, hindi mo dapat ginawa the same day. Dapat chinyek mo yung korporasyon, kung bang may Pilipino, kung sino yung Chinese na yan, dapat with the picture dun sa in-apply na corporate papers niya. Yun lang ang nakita kong lapses mo, Mayor. Hindi ka dapat tumingin sa website dahil iba to. Offshore gaming, offshore. At saka foreigner ang nag-apply ng permit. So, yun lang ang lapses mo. So, hindi tayo pwedeng magturuan na tumingin ka sa website. Hindi ka dapat tumingin sa website. Go direct to the office of PAGCOR. Ngayon, PAGCOR, anong masasabi mo doon na sinasabi ng LGU na kayo ang may jurisdiction, ang akala niya, yun lahat ng building na yon kasama sa permit. Ano ang masasabi mo sa LGU dun sa ganong alam nila? Well, it's very unfortunate po na hindi po, siguro po, ang akalangan po nila kasama po yung 46 buildings na yon. And siguro po, sa susunod po ng mga ganitong pangyayari, kami din po, ngayon po kasi nung nagkaroon na po kami ng bagong regulations and ng bagong administration na po, whenever there are canceled operators po or meron po kaming bagong nilisensyahan sa locality na ini-issuehan namin, sumusulat po kami sa local government unit na ito po yung location, ito po yung floor kung saan po kami nakapag-issue ng lisensya at kung cancel na po ito, effective ganito, para po matulungan din po namin yung local government po na ma-inspect din po nila or ma-check din po nila sa records nila kung talaga pong tumigil na mag-operate. So, I am hoping po na hindi na po ulit mangyari yung lack of communication. PAGCOR, na-damage na yung probinsya namin, pinakamalaking human trafficking, scam ang Pampanga. Susunod, hindi na mangyayari. Dapat kayo, PAGCOR, dapat bibiriping nyo yung LGU kasi nagtuturuan tayo kung sino talaga yung merong lapses
Wala. Yung damage namin, na-done na. Wala na tayong magagawa doon. Pero sabi ko nga sa'yo, yung lapses nyo rin, yung may lapses din kayo, aminin mo may lapses din kayo, di ba? Kasi dapat, hindi lang naman 1 buwan, 5 buwan ginagawa itong 46 buildings, di ba? Dapat hindi lang 2023 nyo kinancel yung kanilang license kasi dapat iniisip nyo na teka muna, meron yata mga idadagdag na mga illegal activities ito. Kailangan din siguro, para sa law enforcer, meron ka rin kayong mga intel officer na gumagawa niyan, di ba? So ngayon, aminado ka, PAGCOR, na may lapses din kayo sa LGU, na hindi nyo sila... Kasi ang nangyayari, PAGCOR, ang operator, ang corporation, ang iningi lang niya sa LGU, no objection. No objection. Yun lang. Dapat, kasama doon sa papeles nyo, anong policy, ano lato, hindi yung no objection lang. Marami pang mga bagay-bagay na hindi lang yung no objection, dapat ang iniingi. Ang hearing na to, not only for Pampanga Nationwide na to Kung yung mga lapses ninyo, gaming yan or whatever yan, kailangan ninyo talaga i-monitor yan, lalo na yung mga ganyang mga foreign national. Meron na tayong, ang dami na nating mga pinagdaanan na mga issue di ba? Dapat sabihin mo rin yan kay Commissioner na huwag tayong relax. Thank you, Mayor Jing. Thank you po, Your Honor. It's in the law, Presidential Decree 771, revoke all powers and authority of local government to grant franchise, license, or permit and regulate forms of gambling. It shows po na wala kami talagang power. That is not, okay na yan, Jing, no? Mayor Jing. No? Jing, hindi naman natin sinasabi na ang power to issue license talaga nasa PAGCOR. Attorney Jun. And kaya lang, we have to remember hindi na dapat magbasa ng law si Mayor Jing. Aside from the POG operator, aside from the gaming offshore, nakikita mo na problema na ng bayan mo. Dapat wag mo sabihin yung law. Wag mo sabihin yung batas na wala silang jurisdiction. Wala sila doon. Okay, i-separate mo yun. Ang nangyayari, we conduct a public hearing also yesterday. Na-open doon na no operation ang Lucky South. Nasabi ng PAGCOR. Yes, Mayor. Wala naman tayong bone of contention as regards as to which agency has the power to issue a gaming license. No? Nasa poder ng PAGCOR yan. Kaya lang, meron tayong regulatory powers under the local government code. No? We can regulate, mas kinisyoan na ng ng gaming license ng PAGCOR yan, magsisecure pa rin ng business license sa iyo yan. Kaya nga nag-secure Kaya lang, ang inisyuan ng business license, no, you are referring now to are you now referring, is the business license you issued, did it refer to yung maraming building, yung 43? Are you referring to the 42 buildings? Yun ba yung inisyuan yun ng business permit? Hindi, kasi it's weird lang po na no operation, araw-araw pumupunta ang PAGCOR, hindi ba nila nakikita? Kasi sila yung may authority po with regards... Yes, their authority is insofar as the Lucky South 99 incorporation wherein the specific location is cited, yung Thai Royal Court Building, di ba, ma'am? Doon. Outside of that, supposedly, dahil wala, all other areas, nasa poder mo na yon. No? Nasa poder mo na yon. Nasa poder mo na yon. So, if you keep on insisting that those areas outside of Lucky 9 are not within your jurisdiction on area of responsibility, no? Nasa sayo yung kung ipipilit mo. Sinasabi ko lang sa'yo. Attorney John, ang sabi ni Chairman Altenco, the POGO itself, operation, kung isang building lang yun, nandun yung mga tao nila, yung CCTV. But the rest of the other extension or other buildings, other place, hindi na sila yon. Ang LGU na yun ang dapat mag-monitor, which is tama nga naman, di ba? Ito lang Kaya lang, ang nangyari, baka walang coordinator sa inyo, PAGCOR, na itong isang building lang yung allow dun sa operation ng POGO Hub, di ba? Pero, outside that building,
jurisdiction na ng LGU yun. Diba? Sila na yung makakalam doon. Wala na sa batas yun. Sila na talagang merong ano doon. May we request an ocular inspection para makita nyo po yung sinasabi namin na bakit hindi kami makapasok. At bakit ang PAGCOR sila nakakapasok everyday o weekly para po mas maging clear kung nandun po tayo sa area. May we request an ocular inspection? Kasi po, Your Honor, ang situation nung area po, hindi katulad ng regular situation lamang. Wala kaming entry-exit to Porac. Ang entry-exit niya sa Angeles, kaya malaking bagay po ito. Kasi sinasabi po nung sa interview ni Chairman Altenco na 1,000 Chinese ang in and out sa bayan namin pero hindi namin alam. Ang totoo po, hindi na namin alam dahil tanong ko lang sa hindi PNP. po sila sandali nag-in and out sa Porac. Wait lang. PD, kasi nagre-request ng ocular inspection. Nasa ano pa ba ng ano yan? May ano ba yan? Off-limits ba yan? Kasi may undergoing ano yan eh. Yes, sir. It is a crime scene eh. Yes, sir. Actually, It is a crime scene. authorized lang po ngayon, sir, is nasa perimeter doon si SAP, sir. So, yung ating mga local police, sir, andun lang po, sir, sa gate. We are not authorized to... Diyan merong, it's a crime scene kasi. Hindi na talaga pwede silang pumasok kasi may nangyari na eh. Yes, Baka sir. may mawala dyan, hindi na pwede yung authority ni Mayor Yes, Jing. po, ma'am. Dapat Yes, po. before pa. It's Before na po, it's a nung crime raid. scene. We cannot readily enter Opo. the area because... Your Honor, talagang hindi ka po makakapasok doon. Sabi- Hindi ka talaga makakapasok. Sana Ganito po na lang. maintindihan niyo po kami. ito lang ang sasabihin ko Hindi, sa'yo. Jing. Naging mayor ako. Pag ako naging mayor Pero- yan, makakapasok ako dyan. Jing, wala naman Ganun pala lang kasimple yan. wala naman pala sa policy ng PAGCOR yung gano'n. Ang nangyari, may lapses sila kasi dapat tinanong muna yung PAGCOR kung talaga bang hindi allow ang LGU, di ba? At ang problema nito kay Mayor Jing, never kang magsasalita na hindi ka makapasok. Bawal yun. Lahat, ikaw ang boss, ikaw ang pinakamataas dyan sa bayan mo. Huwag mong sasabihin hindi ka pwedeng pumasok. Sana tinanong mo yung PAGCOR, talaga bang ganito? Ako ang mayor, hindi ako pwedeng pumasok dito sa operation ng Pogo? Pero hindi ka nag-coordinate sa kanila eh. Nasa katang-isip mo lang yun. Dapat nagkipag-coordinate ka sa PAGCOR. Di ba, PAGCOR? Meron ba kayong policy na bawal mag-istorbo ang LGU? Wala po, ma'am. Wala. Open sila. Ayun, Jing. Saan mo nakuha yung katang-isip mo na bawal pumasok dahil PAGCOR lang ang pwede? Saan mo nakuha yung ano na Di yan? po ba ang PAOK kailangan pa nilang ng warrant, search warrant para makapasok? Ang LGU pa po kaya? PAOK is a national government. Hindi na natin debatihan yan, Mayor, no? Basta sinasabi ko lang sa'yo, kung ako yung nasa position mo at akong mayor dyan, before, na hindi pa off-limits ngayon dyan, sigurado makakapasok ako dyan. No? With the exercise of the powers granted in me by law, makakapasok ako dyan. Makakapag-conduct ako ng inspection dyan. Especially, hindi naman sakop ng... Di po ba we tried nung joint inspection Hindi, namin, sabi ko nga pero sa'yo, hindi po kami pinapasok. Sabi ko nga sa'yo, Mayor Jing, no? Kung ako nasa position mo, no, hindi ako magre-rely dun sa website. Kukuhanan ko ng certificate of gaming license issued by PAGCOR bago ko issuean ng gaming license yan. Papa-inspeksyonan ko, no? At kapag walang yan, hindi man makakapagbukas yan. Hindi. Tsaka, Attorney June, si immigration, si Jing, okay, di siya pinayagan ng PAGCOR. May intel report na yung PNP kay Mayor Kapil. Si Mayor Kapil dapat nakipag-coordinate sa immigration. Kasi ang immigration, lulusob at lulub siyan without PAGCOR, di ba? Kasi may legal activities yung binigay nyo ng visa, di ba? So, Mayor Jing, kung nakipag-coordinate ka sa immigration, may mga illegal activities yung 800 na empleyado niyang Pogo na yan. Walang problema yon. Sasamahan ka ng immigration. Kasi may intel report ka na, may illegal activities doon sa Pogo Hub mo sa Porac. Ang inisip mo bawal dahil yung PAGCOR.
Pero yung immigration, meron silang right na lusubin, i-raid, di ba? Immigration. Meron kayong karapatan. Pag may report, pwede nyong lusubin yung mga working visa ng mga foreigner, di ba? Yes po. O, yun. Iko-cross-check po namin and then May kasama kayong law enforcer. magka-case build up and then mission order issued by the commissioner. In case po na yung establishment is licensed by PAGCOR, makikipag-coordinate po kami sa kanila. Ma'am, nandito po DILG. Ay, Regional Director, Panyara. Dito, para ano tayo. Under the visitorial powers of the mayor, Yes po. can he not enter the premises of a business establishment? Actually, may I point out certain provisions of the local government code. Actually po, the Secretary issued Memorandum Circular 2024-83 yesterday, and it point out several provisions. First is Section 444 and 455 of the local government code, which provides that the city and municipal mayor shall issue licenses and permit and suspend or revoke the same. Another provision is Section 470, Paragraph 4, and 478, Paragraph 3, which provides that the appropriate LGU may inspect private, commercial, and industrial establishments within the jurisdiction of the local government unit in relation to the implementation of tax ordinances and execute and enforce laws, ordinances, and regulations relating to public health. The last provision is Section 207 of PD number 1096 of the National Building Code, which provides that it authorizes the local building officials to enter any building or its premises at all reasonable times to inspect and determine compliance with the requirements of the National Building Code and the terms and conditions provided for in the building permit as issued. So, these are all the provisions of the local government code and related you laws. do not need to be a lawyer to understand the provisions of the local government code, which are written in simple Terms. and understandable language, di ba? The mayor, city, or municipal may enter at any reasonable hours of the day for the conduct of inspection. Di ka nga pwedeng pagbawalan, kasuhan mo. DILG, Diba? hindi ba nabasa ng LGU yan, June, yung local government code na Hindi ko yan? po alam na eh. Di ba, kapag Kabisado pinagbawalan din, ka, ano? pwede mong kasuhan, coercion yan eh, grave coercion yan eh. Di ba? Yes, Mr. Chair. If somebody prevents you from the fulfillment Mayor Jing, or hindi mo doing ba something which is nabasa itong lawful, nung local government code na to? Na yung may full authority ka? Jing, Hindi mo ba nabasa Jing, itong... yung sinasabi ko kanina, consult with your lawyers, no? Napakalinaw ng provision ng local government code pagdating dyan. Eh, yan ang sinasabi ko. Siguro advantage ko lang kasi lawyer ako. But that does not excuse us from not performing our duties. DILG,